Isa nga lang din akong simpleng kabataan na hindi nga natapos ang pangarap dahil lang sa mahirap. Nga pala si Abigail Nota at ito ang aking kwento. Pero bago nga natin matupad ang lahat ng pangarap na meron nga tayo ngayon, kailangan nga nating balikan ang ating pinagmulan upang malaman natin ang nakaraan. Sa katunayan kasi hindi talaga naging madali ang ating paglalakbay sa kung anong buhay na meron tayo ngayon. Kaya naman nga siyang tunghayan ang bawat detalye ng ating naging buhay noon. Namuhay nga lang kami sa isang payak na pamumuhay. Bata pa nga lang kami ay talagang lumaki nga kami sa gitna ng bukid at ang aming tirahan ay tagpi-tagpi lamang na kubo. Katunayan pa nga itong lupa na kinakatirikan nga ng kubo na to ay hindi nga sa atin to. Totoo niyan, hindi ko na nga rin halos mabilang kung ilang kubo na nga ito mga mare dahil palipat-lipat nga tayo ng bahay. Bata pa lang kami nakagisa namin yung ganito nga mga maring tirahan. Naging mahirap din ang sitwasyon namin sa ganito mga mare, lalo na nga kapag umuulan o may bagyo. O kaya naman kung papasok nga kami sa eskwelahan, hirap na hirap nga kami dahil bago kami makarating sa paaralan ay talagang dumi na ng damit namin noon. Yung kailangan pa namin magbaon nga ng tsinelas o kaya naman nga ng pamunas para nga kapag nandun na nga kami sa itaas ay pwede na nga kami magpalit ng sapatos. Madalas din talaga naging tampulan nga kami ng pangungutya. Sa ganito nga lang ang aming tirahan noon. Etong kubo nga natin na to ay ito na nga rin mga mare ang ating kusina, kwarto, kumbaga lahat na nga nandito at bukod doon isa pa nga sa nagpahirap sa amin ay wala nga kami sariling kuryente kundi solar nga lang. Kailan lang din talaga namin na-discover ang solar, ang talagang ginagamit namin ay gasera. Kapag gumagawa ako ng proyekto o kaya naman takdang aralin ay talagang nahihirapan nga kami dahil nga gasera, minsan pa ay wala pa nga kaming gas. Ang pinagkukunan nga rin namin ng tubig ay balon nga lang din, kaya ang pang-inom namin ay iniigib pa nga namin sa malayo. Sa ganitong buhay nga kami namulat, pero kahit na ganito lang ang buhay namin noon ay natuto talaga kaming mangarap. Hindi sa amin naging hadlang ang kahirapan para hindi matutong mangarap sa buhay. Kaya ang mga magulang namin ay pinupursige nga kaming makatapos noon. Dahil ang palagi nga nilang sinasabi ay gusto nga nila na umangat nga rin kami sa buhay. Ngunit naging mapaglaro nga ang kapalaran. Noong taong 2020 ay nagsimula nga kami sa vlogging. Pero umabot nga siya ng 4 na taon ay hindi pa rin talaga kami nakikilala. Sa katunayan nga niyan ay nahihiya nga kaming ipakita ang tunay na buhay namin noon. Dahil sa takot na nga rin mahusgahan ng maraming tao. Pero nung taong 2023, napagpasyahan namin na ipakita ang tunay na buhay namin sa likod nga ng camera. Sa nagulat na nga lang kami bawat video namin ay talagang sinusubaybayan na. Marami rin kasi nakaka-relate at bukod nga doon, nakakapagbigay nga daw kami ng inspirasyon sa bawat Pilipino. Isa nga itong house tour na to ang may pinakamalaking views at doon nga namin napatunayan na hindi mo nga pala kailangan ikahiya kung saan ka nang galing. Dapat pa nga ay maging proud ka nga sa iyong pinagmulan. Baka kasi yung kwento mo ay pwede maging inspirasyon nga sa ibang tao. Kaya nga habang binabalikan ko ang video na to mga mare ay talagang natutuwa nga ako at talaga namang napapayak yung puso ko sa tuwa. Kasi maging ako ay hindi ko talaga inaakala na mararating nga namin tong buong pamilya. Kung siguro nga ay nagpatuloy kami sa takot na baka mahusgahan nga kami ng maraming tao, hanggang ngayon andito pa nga rin kami. Sabi ko nga napakahirap din talaga ng mga pinagdaanan namin bago marating yung buhay na meron tayo ngayon. Nung nandun nga kami sa sitwasyon noon ay talaga hindi namin talaga iniisip na makakarating kami ngayon dito. Kasi akala rin talaga namin habang buhay na nga kaming walang bahay, walang kuryente, walang tubig. Pero sa kabila nga ng kahirapan noon na hindi talaga kami nawawalan din ng pag-asa. Oo, may mga pagkakataon ay talaga napanghihinaan nga kami. Pero iniisip namin noon habang may buhay, may pag-asa na lahat ng pagod, na lahat ng hirap, lahat ng iyak ay mapapalitan ng tuwa at pagpapasalamat. Kasi talaga sa pangarap namin magkaroon nga kami ng sariling lupa para may matayuan kaming bahay. Hirap din kasi talaga na makita mo ngayong magulang mo na kapag pinapaalis na nga kayo sa tinatayuan yung kubo. Tapos maghahanap nga yung magulang mo kung saan nga kayo pwedeng tumayo nga ulit. Syempre bilang anak ay talagang nahihirapan kang makita mo sila na ganun nga ang kanilang sitwasyon. Kaya mga mare, yung dating walang lamesa ngayon ay meron na nga ring sariling lamesa at sabay-sabay nang kumakain. May kwento ko lang sa inyo, isa rin kasi ang lamesa sa pangarap ka namin noon. Ano ba naman kasi itong papag na to ay bigay nga lang din sa amin. Etong mga litrato na nga na to, eto nga yung buod nga ng buhay nga namin noon. Naranasan nga rin namin yung tipong wala ka na nga talagang masimot sa lalagyanan nga ng bigasan. Mag-ulam nga ng chichirya kapag nga walang maulam. Sa talaga sa hindi ko malilimutan na karanasan, ayun ngayon nakikinood ka ta sasarahan ka. Isa nga yun sa mga nagpatibay nga ng loob namin at nangarap na magkaroon nga ng sariling TV.
Eto nga mga litrato na to ay buod nga lang sa mga nangyayari nga sa amin noon. Maaari nga yung video nga na ito ay marami pa nga magkaroon nga ng inspirasyon sa buhay. Oo, tama na napakahirap maging mahirap, pero bawat kwento nga natin ay pwede nga itong maging baon o maging sandata natin para nga sa tagumpay. Totoo nga na kapag nangarap ka ay wala talagang imposible. Kung sa mga sasakyan nga ang kailangan gasolina o diesel para tumakbo at makarating sa gustong puntahan, tayo namang mga tao na nahihirapan ang kailangan nga natin pangarap. Ang isang taong punong-puno ng pangarap, gano'n man yan kahirap, ay magpapatuloy yan para iyon ay matupad. Oo, nandyan yung mahihirapan tayo, mapapagod. Dahil tao lang naman nga tayo, pero kapag napapagod tayo at nahihirapan, pwede tayo magpahinga at lumaban nga ulit. Tulad ng kwento ng buhay namin na buong pamilya, kung kaya namin ay mas kakayanin nyo basta magkakasama kayo at palagi lang kayo magtitiwala sa itaas. Sa ngayon nga, yung mga pangarap namin noon ay natupad na nga namin ngayon. Yung dating walang bahay, ngayon may bahay na at meron na nga rin pinapangarap na sasakyan. At ako ay isang ganap na nga rin akong nanay. Sana ang video na ito ay makapagbigay nga sa inyong lahat ng inspirasyon na lumaban sa buhay. Yun lamang nga ang iiwan ko ang mga kataga na kahit mahirap matuto tayong mangarap. Muli, ito ang kwento ng aming buong pamilya kung paano lumaban at hindi sumuko sa buhay.